mga kakahuyan, at ngayoy lahat ng gawang inanyuan doon, kanilang pinagputol-putol ng palakol at ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ng apoy ang iyong santuaryo. Mga kapatid, sa awit 74 verse 3 hanggang 6, ang mga kaaway ng Diyos pumasok sa templo, pinagputol-putol ang mga larawan na nakaukit doon. Si Brother Eli, hindi ko nakita na binasag niya ang mga larawan. Yung mga Manalo, na ang founder si Felix Manalo, yung Iglesia ni Cristo, hindi ko nakita na ang mga pastor nila, mga ministro nila, ginigiba ang mga larawan. Pero sa kanilang pangangaral, na ang larawan pinagbawal, para na rin ginigiba nila na ang kagustuhan ng Diyos sa loob ng templo, may mga nakaukit na larawan. Ano sila? Kaaway ng Diyos. Kaaway ng Diyos. Kaya mga kapatid, tama ang Iglesia Katolika, tama na may mga nakaukit na larawan dahil yun ang utos ng Diyos. Ngayon, sabihin man nila na, sinasamba nyo ang larawan, Brad, bilang Diyos, problema na ninyo yan. Hindi problema ng Katoliko yan. Dahil walang Katoliko na matino na sinasamba ang larawan bilang Diyos. So yun, terang ating kasagutan sa iyong magandang katanungan. Yun. Pero ito ba ibang mga question? Masasabi ko ay napakaganda at napakaklaro ng iyong pagkakapaliwanag. Kaya ang susunod kong katanungan naman ay ang binabato din ng ibang mga reliyon sa mga Katoliko. Ay yung bakit ang mga Katoliko pag nananalangin ay paulit-ulit. Ayun, katulad ng Yung rosary. Alam nyo mga kapatid, mababasa natin yan sa San Mateo 6, versikulo 7. Ganito ang nakasulat. San Mateo 6, versikulo 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Yan ang binabato ng mga... Ito ba yung ang binabato nila? Oo, binabato nila. Yung rosary. Yan, ayan, rosary. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ibig sabihin, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ibig sabihin, pag may kabuluhan, pwede ulit-ulitin. Di ba? Napakaliwanag. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ibig sabihin, pag may kabuluhan, pwede ulit-ulitin. Ang hindi pwede ulit-ulitin, yung walang kabuluhan. Ngayon, isa-isahin natin mga kapatid, kung ang rosary wala bang kabuluhan. Hail Mary, full of grace. Saan mabasa? San Lucas 1, versikulo 28, Douay Bible. Hail, full of grace. Sino ang nagsabi nun? Si San Gabriel. Hail, full of grace, the Lord is with thee. Ang nagsabi nun mga kapatid, si San Gabriel. Ang tanong, yung sinabi ni San Gabriel na Hail, full of grace, the Lord is with thee, may kabuluhan o walang kabuluhan? May kabuluhan. May kabuluhan. Therefore, pwede ulit-ulitin. Sunod, San Lucas 1:42, yung karugtong nun. Basahin natin mga kapatid ang San Lucas 1:42. Si Santa Elizabeth, puno ng Espiritu Santo, at ang sabi niya kang Santa Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Tanong, may kabuluhan o walang kabuluhan? May kabuluhan. So therefore, ulit-ulitin natin. Ngayon, Holy Mary. Bakit Holy Mary? Because God is holy. Because God is holy. Therefore, Mary also is holy. Bakit? Si Kristo Diyos. Ayon sa Exodus 3:5, ganito ang nakasulat mga kapatid sa Exodus 3:5. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Noong si Moses mga kapatid, umakyat sa Sinai, sabi ng Diyos sa kanya,
Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Ngayon, let's try to meditate. Kung gaano kabanal ang lupa na inapakan ni Moses, ano pa kaya mga kapatid, si Santa Maria, kung saan si Kristo pumasok sa kanya, 9 na buwan sa kanyang sinapupunan? Ha? Ano ba si Kristo? San Juan 1, versikulo 1. Nang pasimula siyang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ano ang salita? Diyos. Sino itong salita na Diyos? Sa versikulo 14. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Sino ito? Si Kristo. Si Kristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Pumasok ang Santa Maria, 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. So therefore, Mary is holy. Dahil nandun ang Diyos. Holy Mary. Kasi banal. Ngayon, Inigisan. ngayon, yung Holy Mary, mali ba yun? Wala bang kabuluhan yun? May kabuluhan naman. Tapos, Mother of God. Dahil si Kristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Sa San Juan 2, versikulo 1, at ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kanan ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Sino ang ina ni Jesus? Si Santa Maria. Ano naman si Jesus? Nasa San Juan 20:28, ganito ang nakasulat. San Juan 20:28, sumagot si Tomas doon kay Jesus, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ano si Jesus? Panginoon at Diyos. Sino naman ang kanyang ina? Si Santa Maria. Therefore, Mary is the mother of Jesus, who is Lord and God. Therefore, Mary is the mother of God. Bakit God? Dahil ang pagka-Diyos mas mataas kaysa kanyang pagkatao. Ayon sa karunungan, according to the law of reasoning, na ang mataas ay laging ginagamit kaysa mababa. Kaya Santa Maria, ina ng Diyos. Dahil ang pagka-Diyos ni Kristo mas lamang kaysa kanyang pagkatao. Ngayon, kung sabihin natin na Santa Maria, ina ng tao, maraming Maria, maraming tao, malilito tayo. Pero pag sinabing Maria, ina ng Diyos, walang iba yun. Yung Diyos na binabanggit natin, walang iba kundi si Kristo. So, nandun, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our of our death. Amen. Wala bang kabuluhan yun? May kabuluhan yun. Kaya ang isang bagay na may kabuluhan, pwedeng ulit-ulitin. Ang walang kabuluhan, hindi pwedeng ulit-ulitin. Ngayon, nasa Apokalipsis, mga kapatid, 4, versikulo 8, ito ang nakasulat. At ang 4 na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi. Ha? At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon mong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Walang gabi, walang pahinga araw at gabi, mga kapatid. Ulit-ulit nilang sinasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabubuhay at siyang darating. Ulit-ulit nilang sinabi, araw at gabi. Wala ba itong kabuluhan? So therefore, ang isang bagay na may kabuluhan, mga kapatid, pwede natin ulit-ulitin. Ang hindi natin pwedeng ulit-ulitin, yung walang kabuluhan. And beside of that, kung basahin natin, mga kapatid, ang Griego, basahin natin ang Griego, San Mateo 6:7, sa Griego, polylohia. Ano yung polylohia? Poly means many. Lohia, words. Kaya ang tamang translation, mga kapatid, maraming salita, hindi yung paulit-ulit. Ang maraming salita versus paulit-ulit, it's a different meaning. It is a different words. Why? Kung basahin natin ang magandang balita, Biblia, mula sa translate galing sa Griego,
ganito ang mababasa natin. Hindi paulit-ulit. Dahil ang paulit-ulit mga kapatid, yan ay maling translisyon sa mga Protestante. Ginawa lang nila ang paulit-ulit para atakihin yung rosary. Which is, panuloko yun. Yun ang ginamit ni Soriano. Yun ang ginamit ng mga iglesia ni Manalo. Ha? Pero, kung balikan natin ang Griego, ganito ang nakasulat. Mateo 6, versikulo 7. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Hindi ulit-ulit, kundi napakaraming salita. Ano ba yung napakarami? That is holy. Luhia is words, many words, ayon sa Griego. Ngayon, isang ebidensya pa mga kapatid, basahin natin ang New International Version, Bible, Mateo, chapter 6, verse 7, ganito rin ang nakasulat. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Hindi repetitions or paulit-ulit na panalangin. That is wrong translation. Sa original, hindi paulit-ulit, kundi napakaraming salita. Ang rosary mga kapatid, hindi maraming salita, kundi paulit-ulit. Kaya lang, kahit na paulit-ulit, hindi pa rin kumakampi sa kanila. Dahil ang nakasulat, walang kabuluhang paulit-ulit. Ang rosary, may kabuluhan naman. Ha? May kabuluhan mga kapatid. Kung idiretso natin ang rosary mga kapatid, kung magbilang tayo mga kapatid, ito, bilangin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, namatay si Kristo. 33 AD mga kapatid, namatay ang ating Panginoon. 33 AD, naitayo ang Iglesia Katolika. 33 AD, bumaba ang Holy Spirit sa araw ng Pentecost. Yun ay Sunday. So, nasa Biblia, itong tatlo, 1, 2, 3, 1 Corinto 13:13, faith, hope, and charity. Nasa Biblia. Itong una, Ama namin, nasa San Mateo 6. Lahat ng nasa rosary mga kapatid, may kabuluhan. Dahil lahat binabase sa Biblia. This is the reflections tungkol sa buhay ng ating Panginoon at tungkol sa buhay ni Santa Maria. So, hindi masama. Hindi masama ang manalangin sa rosary. Yung mga demonyo, hindi ko sinasabi yung mga Protestante ha. Yung mga demonyo mga kapatid, takot sila kang Santa Maria. Dahil Santa Maria mga kapatid, isinilang na walang kasalanan. At ito yung babae na aapakan yung ulo ng ahas. Genesis 3:15. Siya ang babae na dudurog sa ulo ni Satanas. Kaya nung isinilang si Santa Maria, ayon sa kanyang buhay, sumigaw si Satanas. Dahil natatakot sila kang Santa Maria. Kaya lagi nilang inatake ang rosary. So, Ter, nasagot ko ba yung mga nasagot at katanungan, ha? Napakaganda at napakaliwanag. So, yung ulit ha? Napakaliwanag ha? Yung walang kabuluhan, yun ang hindi pwede ulit-ulitin. Napakaganda ng iyong mga paliwanag. Talagang klarong-klaro. Sabihin talagang sila hindi na binubuksan ka ng kaisipan tungkol sa rosary. Kaya siguro gano'n sila. Ngayon, ang kasunod kong katanungan na binabato pa rin sa atin, yung tayo'y naniniwala sa Trinity, sa tatlo, pero ang isa ang Diyos. Yan parang isang binabato ng mga ibang rebellion. Bakit kayo mga Katoliko ay naniniwala sa Trinity? So, Ter, napakaganda sa yung katanungan.